Napakalakas ng hampas ng hangin mula sa karagatan habang unti-unting lumalapit ang aming sinasakyang lantsa sa pampang ng isla. Nakatayo ako sa unahan ng sasakyang pandagat at pinagmamasdan ang kabuuan ng lugar. Napakaputi ng buhangin sa dalampasigan at napakalinaw ng tubig. Parang isang paraiso ang lugar na pupuntahan namin. Ngunit, paraiso nga ba? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ako po si Lando. Isa po ako sa palaging nakikinig ng mga bagong uploads ninyo sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Sumulat ako sa iyo para ikwento ang mga naging karanasan ko sa pagpunta sa isla na yon. Isang malaparaisong lugar, pero may tinatagong kakaibang lagim. Habang padaong kami, amoy ko ang lansa ng hangin at ramdam ko din ang unti-unting pag-init ng suot kong kwintas sa akin leeg. Sa mga pagkakataong yon, ay gusto ko nang umatras at sabihin sa mga kasama ko ang masama kong kutob. Pero nang lingunin ko sila, makikita sa kanilang mga muka ang sobrang excitement at saya nang makita ang lugar na aming seserbisyuhan. Ngunit hindi nila alam na yung kinakasabikan nilang puntahan ay siya pa palang magpaparanas sa amin ng isang kakaibang karanasan at maglalagay sa amin sa isang nakakatakot na sitwasyon na ni sa panaginip ay ayaw maranasan ng sinuman. Ang akala ng lahat ay swerte kami dahil kami ang napiling magluto at mag-cater sa isang VIP only na event. Pero mali sila. Ito na po, Sir Blair. Sisimulan ko na. Pero bago yun, ako po ulit si Lando. At ito ang aking kwento. Hala, Mang Lando, tignan mo oh. Ang ganda-ganda naman ng pupuntahan natin. Mas maganda pa ata to kaysa dun sa mga posters na nakikita ko eh. Para po talagang paraiso. Parang yung ano po, yung Boracay. Pwede kaya tayong maligo dyan mamaya o kaya bukas kapag tapos na po ang trabaho natin? Huwag yan ang iniisip mo, bata. Hindi tayo nagpunta dito para magbakasyon. Nandito tayo para magtrabaho. Baka nakakalimutan mo na kailangan nating serbisyuan ng maayos ang mga kliyente natin, lalo na't mga mayayamang tao at politiko ang ating ipagluluto. Kaya mag-focus ka. Opo, natutuwa lang naman po ako na makarating po sa ganitong klaseng lugar eh. Isipin niyo po, kahit mga kusinero lang po tayo, nakakapunta tayo sa mga lugar na pangmayaman. Grabe, hangang-hanga po talaga ako kay Gob. Akalain mo, pag-aari lang niya ang buong isla na to. Napakayaman nga niyang talaga. Hindi ko na sinagot ang bata. Lalo at padaong nasa pangpang ang lantsa. Ilang sandali pa ay tumigil na ito nang sumadsad na sa buhangin. Ibinaba na ang mahabang tabla na magsisilbing tulay sa aming pagbaba. Hindi pa man kami tuluyang nakakababa ay sumalubong na kagad ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Nakatayo siya mismo sa daungan, nakapamewang at nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang pagbaba ng mga kasama ko. Hoy! Bilisan nyo nga kilos! Napakabagay niyong gumalaw ah! Kanina pa naghihintay si Governor sa mansyon. Huwag kayong tatanga-tanga dyan. Ibaba nyo ng lahat ng gamit. Bilisan nyo! Nakita kong umasim ang muka ni Kulas dahil sa narinig niya. Bitbit niya ang isang maliit na kahon na may lamang mga sandok. Nakatingin siya sa pulis. Inirapan niya ito at sinimangutan ng palihim. Lumapit siya sa akin at saka bumulong.
Grabe naman po ang pulis na yun, Mang Lando. Ang angas tsaka ang yabang. Akala mo siya yung boss eh. Tauhan lang naman siya ni Gob. Manahimik ka, Kulas. Mamaya marinig ka pa niya. Lalo tayong pag-initan. Hayaan mo na lang siya. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Sige na, tara na. Nagsimula na kami maglakad, papasok sa pinakagitna ng isla. At sa dulo ng mahabang kalsada ay nakatayo ang isang napakalaking mansyon. 2 palapag ito at kulay krema ang mga pader. Malalaki ang mga bintana nito at sa itaas na bahagi ay may isang beranda. Napakalawak ng bakuran nito at may mga estatwang marmol na nakatayo sa bawat sulok. Grabe! Ang yaman pala talaga ni Gob Vic. Ang ganda nitong mansion niya, oh. Siguro napakaraming kwarto sa loob niyan. Ang swerte naman ng mga nakatira dyan. Panigurado, malalambot ang mga kama nila. Mag-apply kaya akong boy para dito na ako tumira. Huwag kang masyadong humanga sa mga nakikita mo. Hindi naman porkit magandang lugar na pagtatrabahuan mo ay magiging maganda din ang trato nila sa'yo. Hala, judgmental ka naman, Mang Lando. Paanong hindi magiging maganda ang trato nila sa atin? Napakabait daw ni Gobernur. Di ba nga marami siyang natutulungan? Saka palagi siya nagpapamigay ng bigas at tulong pinansyal sa mga mahihirap. At naniwala ka naman doon na talagang tumutulong siya. Hindi mo ba alam na kurap ang opisyal na yan? Sa totoo lang, ay ayoko sa kliyente natin. Kung hindi lang talaga dahil sa pakiusap ng bayaw ko, hindi ko tatanggapin to eh. Yung nakikita mong mansyon, galing yan sa pera natin. Magnanakaw ang taong iniidolo mo. Hindi po totoo yan, Mang Lando. Sus, maniwala ka sa akin, bata. Maraming itinatagong baho ang magnanakaw na yan. Kita mo? Ang kapal ng mukha na magpatayo ng ganyang mansyon. Galing yan sa mga tax ng taong bayan. Hindi na nakasagot ang bata sa mga sinabi ko. Napakamot na lang siya sa ulo. Matapos yun, ay nakita kong lumapit na ulit sa amin ang pulis. Tumayo siya sa harap namin. Tinignan niya kami isa-isa. Tila sinusuri ang bawat galaw at ekspresyon ng aming mga muka. Hoy, kayong dalawa dyan. Kanina pa kayo nagbubulungan ah. Anong pinag-uusapan nyo ah? May sinasabi ba kayong masama labang kay Gobernur? Ay, wala naman po. Wala kami sinasabing masama, sir. Humahanga lang po kami at itong bata sa ganda ng lugar na to. Ngayon lang daw po siya nakakita ng ganito kagandang bahay. Pagpasensyaan niyo na po, sir, kung nagbubulungan ho kami. Mabuti naman kung ganun. Akala ko kung ano-ano nang pinagchichismisan nyo eh. O siya, wag nang maraming daldal. Sa lugar na to, sinasabi ko sa inyo, bawal ang may ingay. Kaya itikom nyo mga bibig nyo at sumunod kayo sa akin. Bago kayo makapasok sa kusina, magsasagawa muna ako ng inspeksyon. Lahat ng gamit nyo ay ilalagay nyo muna dito sa lamesa. Kukunin ko mga yan. Bawal yan sa loob. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Baka sa kanilang mga muka ang pagkalito at pagtutol sa utos ng pulis. Hindi kasi karaniwang kinukuha ang mga personal na gamit namin sa tuwing nagkikater kami sa ibang lugar. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtanong. Mawalang galang na ho, sir. Pero bakit kailangan niyo pong kunin ang mga bag namin? Yung cellphone baka naman po pwedeng dalhin sa loob. Para naman po may magamit kami kung sakaling may emergency. Hindi kailangan ng mga yan sa loob. Para to sa safety purposes. Napakaraming matataas na opisyal at mayayaman ang bisita ng gobernur bukas ng gabi. Kaya maigpit ang seguridad namin. Walang pwedeng kumuha ng litrato at walang pwedeng maglabas ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa loob. Sige na, ilapag nyo na lahat ng mga gamit nyo kung ayaw nyo magkaproblema tayo. Wala kaming nagawa, kundi ang sumunod na lang. Isa-isa naming ipinatong ang aming mga bag sa mesa. Pagkatapos niyang kunin ang aming mga gamit, nag-utos siyang pumila kami.
Sinimulan niyang kapkapan ang mga nauna sa pila. Nang ako na ang susunod, kalmado lang akong tumayo sa harap niya. Nagsimula siyang kapain ang aking bewang. Ngunit pagkahawak pa lang niya sa akin, bigla siyang napaatras. Binitiwan niya ako kagad at nakita ko ang matinding gulat sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga palad niya at pasimple itong ipinagpag. Bakit to, sir? May problema po ba? Hindi umimik ang pulis. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin ng ilang segundo at pagkatapos ay saka siya umubo ng bagya at iniiwas ang tingin sa akin. Tumalikod siya at nag-utos na sumunod na kami papasok. Kinuha na ng mga tauhan niya ang aming mga gamit. Pagpasok namin sa loob, dinala kami sa isang napakalawak na kusina ng mansyon. Muling humanga ang lahat, lalo na ang batang si Kulas. Hindi siya makapaniwala na magluluto kami sa ganong kagarbong kusina. Ang mga counter ay gawa sa purong stainless. Ang mga oven ay malalaki at siguradong mamahalin. At yung mga kaldero ay nakasalansan ng maayos. Nakahanda na rin sa mga mesa yung mga sariwang gulay at iba pang mga sangkap na lulutuin namin para sa piging na gaganapin bukas ng gabi. Ngunit bilang isang veteranong tagaluto, naging matalas ang mga mata ko. Habang tinitignan ko ang mesa kung saan naroon ang mga sangkap at doon sa mga estante, napansin ko na walang mga bawang, luya at sibuyas na karaniwang ginagamit sa paggisa at pampalasa ng mga putahe. Wala rin akong nakitang asin. Lumapit ako sa pulis at nagtanong, Sir, bakit walang mga bawang at asin at luya dito sa kusina? Paano sasarap ang luto namin kung walang ganong sangkap dito? Hindi ako makapagluluto ng maayos kung kulang ang rekado. Di ba? Ikaw ang pinakamagaling na kusinero sa lalawigan? Yun ang ibinibida ng may-ari ng catering Saka sikat kayo, di ba? Gawan mo na lang ng paraan. Binayaran namin kayo ng malaki para sa abilidad ninyo. Kaya ipakita mo ngayon kung gaano ka kagaling. Kahit kulang ang sangkap. Ano sabi mo? Nag-init ang tenga ko sa sinabi niya. Tama siya. Ang catering services na pinagtatrabahuan ko ay ang pinakasikat sa buong lalawigan namin. Ang negosyo naming magbayaw ay nakilala dahil sa kalidad ng aming serbisyo. Mga kilalang tao na ang aming nagiging mga kliyente, mga mayayaman, mga negosyante, at maging mga politiko. Ako ang head chef at kasosyo ko sa negosyo ang aking bayaw at kapatid. Kilala na din ang pangalan ko pagdating sa kusina at sa pasarapan ng luto. Kaya naman, ganun na lamang ang inis ko nang hamunin ng pulis na ito ang kakayahan ko. O ano? Kaya mo ba, ha? O kukuha na lang kami ng ibang kusinero at papauwi na namin kayo? Kaya ko. Talaga, ha? O sige. Basta't siguraduhin mo lang na masasarapan ang mga bisita dahil lagot kayo sa akin kapag palpak ang pagkain na iluluto ninyo. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko kung masisira ang mahalagang selebrasyon na ito. Huwag kayo mag-alala, sir. Sa tagal ko na sa negosyong ito, gamay na gamay ko na ang mga pagkain. Kaya kong pasarapin ang lahat ng mga putay kahit kulang sa rekado. Mabubusog ang mga bisita ninyo. O siya, sige. Magluto na kayo ng para sa tanghalian. Kailangan makakain ang mga tauhan dito. Oo nga pala. Bawal kayong lumabas dito sa kusina hanggang di kayo tapos sa inyong trabaho. Ang trabaho nyo dito ay magluto lang, hindi ang mag-usisa sa labas. Naiintindihan nyo ba? Oo naman, sir. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sige, sir. Magluluto na po kami. Sige, bilisan nyo ang kilos.
Medyo mayabang nga talaga ang lalaking yon. Pero hindi na lang ako nagpaapekto. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang sarili kong sumagot ng pabalang. Lalo pa nang makita ko ang buong team namin na masasaya ang muka habang panay ang tingin at haplos sa mga makabagong kagamitan sa kusina. 20 kaming lahat na nandito sa loob, kasama ang mga tagahiwa, tagahugas at mga assistant cook ko. Ayokong sirain ang mood nila dahil sa isang aroganting bantay. Tumalikod na ang pulis at tuluyan ng lumabas ng kusina. Isinara nila ang malaking pinto. Maya-maya pa ay lumapit naman sa akin ang batang si Kulas. Hay, mabuti naman at umalis na yung piling amo na yon. Nakahinga na ako na maluwag ngayon. Nakakatakot siyang tumingin. Parang laging galit sa mundo. Hayaan mo na yun, Kulas. Ginagawa lang naman yung trabaho niya. O sige na, mag-umpisa na tayo maghanda ng mga gagamitin natin. Kunin mo na yung mga maliliit na kutsilyo dyan at ihanda mo mga chopping board. Kailangan nating kumilos na mabilis. Sige po. Nagsimula na ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Pero ako, naglakad-lakad muna sa paligid. Tumigil ako sa pinakagitna. Napatitig ako sa saig. Ano pong tinitignan niyo sa sahig, Mang Lando? May nahulog po ba kayong gamit? Tulungan ko na po kayo maganap. Wala Kulas. Nakita ko lang. Ang ganda na saig nila. Napakakinis at halatang mamahali na materyales na ginamit. Sinusuri ko lang kung anong klaseng bato ito. Oo nga po eh. Ang ganda nga talaga. Kapag lumaki ako at nagkaroon ng maraming pera, ganito rin ang ipapalagay ko sa saig ng bahay ko. Sa liit mong yan, umaasa ka pa talagang lalaki ka ha? Baka paglaki mo kasing laki ka lang ng kaldero natin. Hala, si Mang Lando, grabe naman sa akin. Binibiro niyo na naman ako eh. Huwag ganun, Mang Lando. Baka mamaya may dumaang anghel at marinig kayo. Tapos totohanin niya ang sinabi niyo. Kawawa naman ako kapag hindi na ako tumangkad. Biro lang naman yun. O sige na, pumunta ka na doon at simulan mo nang hugasan yung mga gulay. Napatitig sa akin si Kulas. Hindi niya agad sinunod ang aking ipinag-uutos. Lumapit siya sa akin at lumingon-lingon sa paligid bago bumulong. Mang Lando, bakit po kailangan pong ilak yung pinto? Tapos, kinuha rin po ang lahat ng mga gamit natin. Parang feeling ko po tuloy. Mga nakakulong tayo dito sa kusina Kulas, makinig ka. Alam mo, sa mundo ng mga makapangyarihang tao, lalo na kapag mga politiko, ang may pagtitipon, maigpit talagang seguridad. Nag-iingat lang sila. Di ba nga? Marami silang mga kalaban na pwedeng manggulo dito o manakit. Hindi nila tayo kilala, kaya doble ang ginagawa nilang paghigpit. Ayos lang naman tayo rito. Huwag kang mag-alala. Ganun po ba yun? Oo naman. Saka mas ayos nga to Kapag sarado ang mga pinto ng kusina, walang makakapasok na hindi otorisado. Walang makikialam sa mga niluluto natin. Tumango ang bata. Tapos ay inutusan ko na siyang hugasan ang ilang pirasong gulay na lulutuin namin para sa tanghalian. Naglakad palayo sa akin ang batang si Kulas. Pagkaalis niya, muli akong napatitig sa saig. Para kasing may nararamdaman akong kakaiba, pero hindi ko mawari kung ano. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ang mutya ng luya na nakasabit sa aking leg. Lalong tumindi ang init nito. Tapos ay bigla kong nakarinig ng tila malakas na kalabog doon mismo sa ilalim ng saig na kinatatayuan ko. Mang Lando, tapos ko na pong hugasan ng mga gulay. Tara na po dito at ayusin niyo na po ang lulutuin. Agad akong lumapit sa aking mga kasamahan at isinantabi ang kaba. Nagsimula na kaming maghiwa at maggisa. At nang malapit na kaming matapos magluto, bigla namang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok doon si Governor Vic
Nakangiti itong bumungad. Naglalakad siya palapit sa amin. Kumusta mga kusinero ko? Ayos lang ba kayo dito? Opo, ayos na ayos lang po kami dito, Gob. Ang ganda po ng kusina ninyo. Ngayon lang po kami magluluto sa ganito kagarang kusina. Salamat naman at nagustuhan ninyo ang kusina ko. Kung ganun, ay inaasahan ko na maihahanda ninyo ang pinakamasarap na putahe para bukas. Balita ko mahusay daw ang tagapagluto. Opo. Siya po ang pinakamagaling at pinakamasarap magluto na chef. Hindi po kayo mapapahiya sa kanya, Gobernador. Ano ka ba naman, Kulas? Sagot ka ng sagot dyan. Nakakahiya naman kay Gob. Kayo kasi manlando tahimik niyo masyado nagtatanong si Gob. Ayaw niyo naman sumagot. May punto naman kasi ang bata, Lando. Tama ba ikaw si Lando? Ikaw ang head chef, hindi ba? Oo. Ako nga po. Mabuti naman. Ikinagagalak kitang makilala, Lando. Malaki ang tiwala ko sa rekomendasyon sa iyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan dito. Lumingon ang gobernador sa kanyang mga tauhan na may dalang mga plastik mula sa isang sikat na fast food chain. Ipinatong nila ang mga ito sa gitna ng isang mahabang lamesa. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Tapos isinabak kagad kayo sa pagluluto. Pasensya na kayo. Ayos lang naman ho yun, Gob. Wala ang problema. Malapit na po maluto mga pagkain. Salamat naman kung ganun. Siya nga pala, may bitbit akong mga pagkain para sa inyo. Pagkatapos nyo magluto, yung mga kasabay ko na ang bahalang magsilbi. Tutali, para naman sa kanila ang pagkain na yan. Sige, Gob. Kumain na din kayo pagkatapos. Ipapatid ko din kayo mamaya doon sa magiging tulugan ninyo para makapagpahinga kayo ng lubos. Marami-rami ang lulutuin nyo para bukas. Kailangan nyo ng lakas. O siya, sige. Iiwan ko na muna kayo. Paglabas ni Gobernador, ay muling pinadlak ang pintuan mula sa labas. Agad na sumugod ang staff ko sa mesa. Gutom na ang lahat, kaya mabilis nilang binuksan ang dala niyang pagkain. Hinayaan ko na sila dahil tapos naman na sila sa kanilang ginagawa. Ako na lang ang bahalang tumapos sa aking niluluto. Mang Lando, ang sarap po nito. Talaga? Manok lang naman yan tsaka spaghetti. Kahit na po masarap pa rin. Mabuti pa si Gobernador. Mabait at maalalahaning tao. Hindi tulad nung tauhan niyang pulis. Akala mo kung sino Tumingin ako kay Kulas at sa mga kasamahan kong masayang kumakain. Ipinagpatuloy ko ang pag-aasikaso sa huling nakasalang na putahe. Hindi muna ako sumabay sa kanila. Hinintay ko munang matapos at maayos ang lahat ng niluluto namin. Kahit papano ay masaya akong makita na busog na ang mga kasamahan ko pagkatapos ng pagod sa biyahe at pagluluto. Maya-maya pa ay pumasok na ang mga katulong sa mansyon. Kinuha na nila ang mga iniluto namin para dalhin sa labas. Agad kong nilinis ang mga dumi sa kalan nang masiguro na malinis na ang pwesto. Doon pa lang ako naupo para kumain ng mabilis. Makalipas ang halos 30 minuto, pumasok muli sa kusina ang pulis na masungit. Tayo na. Dadaling ko na kayo sa tutuluyan nyo para makapagpahinga na, sabi ni boss. Tumayo na kami at nagsimulang maglakad habang binabaybay namin ang gilid ng mansyon. Hindi ko maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Malawak ang bakuran. May mga naglalaki ang puno ng mangga at santol. Huminto kami sa tapat ng isang malaking kubo. Pagpasok namin, may 10 double deck kaming nakita na may maayos na kama at mga unan. Kumpleto rin ang mga gamit. May 2 malinis na banyo. May sariling kusina na may mga kaldero at kawali. At meron na ding mga stocks ng bigas at iba't ibang pagkain na pwedeng lutuin.
Grabe talaga, Mang Lando. Ang bait talaga ni Governor Vic. Ang ganda dito sa pinaglagyan niya sa atin. Kubo, pero ang sosyal lang dating, di ba? Oo nga. Pero pwede bang itahimik mo muna yung bibig mo? Mamaya pagkamalang ka pang may saltik dahil dyan sa kadaldalan mo. Maingay ka. Abe, masakit sa tenga Mang Lando naman, no, grabe naman talaga kayo sa akin. Humahanga lang naman po ako Naglakad si Kulas at tinignan ang mga kama. Inupuan niya ang mga ito at tuwang-tuwa siya nang maramdaman niyang malambot at mabango ang mga unan at kutsyon. Nang matapos doon, ay mabilis siyang pumasok sa isa sa mga banyo. Tignan nyo, Mang Kulas, oh. Ayos din ang banyo. May shower pa. Hindi ko na lamang siya sinagot. Inilapag ko ang aking gamit sa bakanting kama sa tabi ng bintana habang sinusubukan naming maging komportable sa aming tutuluyan. Biglang pumasok ang masungit na pulis. Tumayo siya sa gitna namin. Makinig kayong lahat. May mga rules tayo dito sa loob ng kubo na dapat ninyong sundin para sa kaligtasan ninyo. Ano na naman po yun? Maaari ninyong gawin ang lahat ng gusto ninyong gawin dito sa loob. Isa lang ang bawal. Bawal kayong lumabas kung di naman kayo kailangan sa labas. Tandaan nyo to. Wag na wag kayong lalabas. Bakit po? Sayang naman, sigurado ako maganda ang view sa labas, lalo na po doon sa may tabing dagat. Baka naman po kahit sandali lang. Hindi naman po kami maninira ng mga gamit dito Manahimik ka. Hindi ko sinabi ang rules na to para makahingi kayo ng exception. Pero sige, lumabas ka kung yan ang gusto mo. Pero kung aksidente kang madedo at mapagkamalan ng mga kasama ko ng isang masamang tao na pag-alagala dyan sa labas, magpasensyahan tayo. Grabe naman yon. Deads kagad. Gagala lang. Kulas, tama na. Sumunod ka na lang. Wala namang masama sa rules nila Sumunod na lang tayo. Sige po, Mang Lando. Sorry po. Mabuti kung susunod kayo sa sinabi ko. Walang mangyayaring masama sa inyo. Basta maging masunurin lang kayo, okay? O ikaw bata, maliwanag na ba sa'yo ang lahat? Tumango si Kulas. Wala nang nagsalita sa amin matapos yun. Wala na ding nagreklamo. Nang makitang nakuha na niya ang gusto niyang pagsang-ayon, tinalikuran niya na kami at marahas na isinara ang pinto ng kubo. Naiwan kami na nagkakatinginan. Oh, narinig niyo yun na? Walang lalabas kahit anong mangyari. Anong gagawin? Di matulog. Tara na, magpahinga na tayong lahat. Marami tayong gagawin bukas. Mapapasabak tayo sa trabaho, kaya kailangan nating magpahinga ng gusto. Pagkasabi ko nito, ay nahiga na ako at pumikit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog noon, pero paggising ko, nakita ko na lahat ng mga kasama ko ay mahimbing nang natutulog sa kani-kanilang double deck. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Gabi na. Muli akong bumalik sa kama. Eksaktong pag-upo ko ay nakita kong bumangon si Kulas. Mang Lando, salamat naman po at gising na kayo. Kanina ko pa po kayo iniintay na magising Pasensya na iyo. Nakatulog ako na maimbing Ano bang oras na? 11:00 na po ng gabi dito sa relo ko. Ano ka mo, 11:00? Aba, bakit di mo ako ginising ng medyo maaga-aga pa? Ano po kasi, ang sarap po ng tulog ninyo Mukhang kailangan niyo po ng pahinga. Kaya, hinayaan ko na lang po kayo matulog. Ikaw talagang bata ka Dapat ginising mo ko. Sino nagluto ng pagkain nila sa labas? Kayo, kumain na ba kayo? Hindi naman po sila nagtawag ng magluluto Baka po may pagkain pa po sila. Ay, siya nga po pala. Kumain na po kami. Tapos, ipinagtira po namin kayo ng pagkain sa kusina. Magapunan na po kayo. Salamat, iyo. Walang anuman po. Muling nahiga si Kulas at ako naman ay dahan-dahang tumayo para pumunta sa kusina. Nakita ko sa mesa ang tinolang manok
na niluto ng mga kasama ko. Naglagay ako ng kanin sa pinggan at muling ipinainit ang sabaw. Nang mainit na ito, isinaling ko na ito sa mangkok at saka ako naupo para kumain. Samantalang habang kumakain ako, ay may narinig akong nag-uusap. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang ng kawayan. Nakita ko ang pulis na si Canlas. May kausap siyang isang tauhan na nakasuot din ng uniforme. Seryosong seryoso ang mukha nilang dalawa habang nag-uusap. Sa kasamaang palad ay hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Masyadong mahina at parang ibang lingwahe ang gamit nila. Ilang sandali pa ay mabilis din silang lumakad palayo at nawala sa dilim. Babalik na sana ako sa pagkainan, pero natigilan ako nang makarinig ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Mula sa itaas, may isang malaking nilalang na bumaba at lumanding ng suwabe doon mismo sa pwesto kung saan nakatayo ang dalawang lalaki kanina. Nagulat ako sa nakita kong nilalang. Meron itong mahahabang kuko sa paa na bumaon sa lupa. Ang balat nito ay kulay itim. Tapos yung mga pakpak niya ay parabang sa paniki pero malaki. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa pula. Aswang? May aswang dito sa isla? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko. May masamang nilalang na naninirahan sa lugar na ito. Habang nakatitig ako sa nilalang, nakita ko siyang nagbago ng anyo. Ang mga pakpak niya ay lumiit hanggang sa tuluyang nawala. At ang kanyang muka na malahalimaw ay dahan-dahang nagbago. Sa loob ng ilang segundo, ang aswang ay naging tao. Namukaan ko siya. Isa ito sa mga tauhan ng pulis na nagbantay sa amin nung kami ay nasa malaking kusina ng mansyon. Sa pagkakataong yun, hindi ko na nagawang ubusin ang pagkain ko dahil sa halo-halong emosyon ko. Saka nawalan na rin ako ng gana. Iniwan ko ang plato ko sa mesa at dahan-dahang bumalik sa aking kama. Humiga ako pero dilat na dilat ang aking mga mata. Hindi ako dinalaw ng antok. Matagal kong inisip kung bakit meron silang tauhan na isang aswang. At nabuo sa isip ko ang isang masamang hinala. Imposibleng hindi ito alam ni Gobernur. Sa laki ng kanyang kapangyarihan at higpit ng seguridad dito, hindi makakapasok ang ganong uri ng nilalang nang hindi niya pinahihintulutan. Maliban na lang kung siya ay isa ring aswang. Malalaman ko rin ang sekreto mo, Gob. At kapag nalaman ko na isa ka ding aswang, hindi kita tatantanan. Papatayin kita at uubusin ko kayong lahat. Napakuyom ang aking palad habang nakatingin sa kisame ng kubo. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako papayag na may masaktan sa amin. Ipaglalaban ko ang aking mga tauhan kahit na ano ang mangyari. Ilang sandali pa, dahil sa sobrang pag-iisip at pagod ng katawan, hindi ko na namalayan na dahan-dahan na pala akong nakatulog. Kinabukasan pagising ko, maingay na sa loob ng kubo. Abalang-abala na ang lahat sa pagluluto at pagkikwentuhan. Mukhang maaga silang nagising para maganda. Oh, gising na pala kayo, Mang Lando. Magandang umaga po. Ang sarap po ng tulog nyo ah. Magandang umaga rin. Pasensya na kayo Medyo napahaba yata ang pagtulog ko. Habang nag-uusap kami, ay biglang bumukas ang pinto. Si Canlas ang agad na nakita naming bumungad. Tulad ng dati, seryoso at mayabang pa rin ang kanyang aura. Oh, ano pang tinutunga-tunga nyo dyan? Bilisan nyo na ang kilos. Kailangan nyo na magsimulang maganda para sa pagkain mamayang gabi. Sige, sir. Bibilisan na po namin. Susunod na po kagad kami.
Tumingin lang sa akin ang lalaki. Tapos ay walang imik na tumalikod at umalis na para bang walang narinig. Naiwan niyang bagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Kulas sa may pinto at sumilip sa labas. Mang Lando, tingnan nyo. Mukhang maluwag na ang mga bantay ngayon. Pwede po kaya akong tumakas sandali? Gusto ko po sanang lumangoy sandali sa dagat. Uy, anong tatakas ang pinagsasasabi mo? Bumirimi ka rito, Kulas. Saglit lang naman, Mang Lando eh. Sayang kasi yung ganda ng view. Huwag na matigas ang ulo. Sinabi na nga bawal lumabas, di ba? Kapag may nangyaring masama sa iyo rito, ako malalagot sa mga magulang mo. Kaya umayos ka. Huwag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Kayo naman po, di na po kayo mabiro. Masyado po kayong seryoso eh. Huwag po kayo mag-alala. Babe lang naman po ako rito. Promise. Pagkasabi nun, ay siya na ang kusang nagsarado ng pinto. Saka siya naglakad palapit sa lalagyan ng mga pinggan. Kumuha siya ng ilan at iniayos ito sa ibabaw ng mesa. Sakto namang tapos ng maluto ang mga pagkain na iniluto nila. Oh, kumain na po tayo. Kailangan damihan ng lamon dahil sigurado mapapalaban po tayo hanggang mamayang gabi. Sinabi mo pa, Kulas. O siya, sige na. Kumain na tayo. Matapos ang agahan, muling bumalik ang sundo. Sa pagkakataong ito, hindi si Kanlas ang dumating, kundi isang lalaking mukhang mas matapang pa sa pulis. Sinabi nito na ipinapatawag na kami sa kusina. Agad namang kaming sumunod ng aking mga kasamahan. Pagpasok namin sa malaking kusina ng mansyon, sinalubong kami ng isang kakaibang amoy. Mang Lando, ang lansa po yata ngayon. Bakit po ganito po ang amoy ng kusina? Hindi ko rin alam, Kulas. Baka dahil sa mga karne na inimbak nila dyan sa box. Baka nga po. Grabe. Napakadami naman po ng mga karne na yan. Ano po kaya ang mga yan? Parang baka po, no? O baka tupa? Lumapit kami sa malaking lamesa kung saan nakalagay ang mga karne na nasa box. Sa unang tingin, mukha itong baka dahil sa pula ang kulay nito. Pero habang tinititigan ko, para bang may kakaiba. Ang taba nito ay hindi madilaw-dilaw na gaya ng sa baka. Sa halip, ito ay maputi at pino. Para bang taba ng baboy ramo, pero mas malambot tignan. Ang mga hibla ng laman ay masyadong mahaba at ang mga buto ay hindi malalaki. Payat ang mga ito. Dahil sa kakaibang kutob ko, nanguha ako ng palanggana at nilagyan ko ito ng tubig mula sa gripo. Tapos ay inalis ko ang aking kwintas at inilubog ko ito sa tubig. Pagkalipas ng 5 minuto, kinuha ko ang kwintas at muli itong isinuot. Lumapit akong muli sa mesa. Kumuha ako ng 1 piraso ng karne at inilagay ko sa palanggana. Sa loob ng ilang segundo, nag-iba ang kulay ng tubig at ang pulang karne ay unti-unting nagbago ng itsura. At doon, nanindig ang balahibo ko sa katawan. Hindi yun baka, kundi isang putol na braso ng tao. Teka, ano pong ginagawa niyo, Mang Lando? Halos mapaigtad ako nang marinig ko ang biglang pagtatanong ni Kulas. At sa sobrang gulat ko, naitapon ko ang tubig ng palanggana at ang laman nun sa lababo. Mabilis kong tinakpan ng palanggana ang piraso ng karne na yon. Hinarap ko si Kulas na nakakunot ang noo. Bakit ka ba nang gugulat, Kulas? Po, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Ano po ba kasi yung ginagawa niyo? Napakaseryoso niyo po eh. Saka bakit po niyo tinapon dyan sa lababo yung karne? May uod kasi. Hinaluan ata ng bulok na karne itong nasa box. O, sige na, ako nang bahala dito. Tulungan mo na muna silang maghiwa ng mga gulay at iba pang mga rekado. Sige po. Nang tumalikod na siya,
Mabilis kong kinuha ang piraso ng karne na yon at tinitigang ko muli. May bahagi sa balat nito na may kupas na tato. 3 maliliit na tuldok yon. Matapos akong makasigurado na karne nga ito ng tao, agad ko itong ibinalik sa ilalim ng ibang karne para hindi na ito makita ni Kulas. Ayokong madamay ang bata sa takot na nararamdaman ko. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Gobernador. Malapad ang kanyang pagkakangiti. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta na mga sangkap natin? Magandang umaga din ho sa inyo, Gob. Maayos naman po ang lahat. Maliban lang ho sa napansin ko. Wala ho kayong istak ng bawang at luya rito eh. Medyo mahirap matanggal ang lansa kung wala ho yun. Nako, huwag niyo nang lagyan ng ganon. Kasi, allergic ako sa mga gulay na yon. Namamantal at namamaga ang mukha ko kapag nakakain ako ng pagkain may bawang o luya. Ah, ganun ho ba? Kaya naman po pala. Tumawa ng bahagya ang gobernador. Tapos ay lumapit siya sa akin. Maya-maya ay tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila ba sinusuri niya ako. Lando. Gusto sana kitang makausap. Bakit po, Gob? May kailangan po ba kayo sa akin? Oo. Alam mo, napakahalaga ng event mamaya. Ang mga bisitang darating ay mga espesyal na tao. Gusto ko sanang ibilin sa iyo na pagbutihan mo ang iyong trabaho. Pasarapin mo ng gusto ang mga putahe. Dahil kapag nasiyahan at nasarapan ng aking mga bisita, ay gagantimpalaan kita. Po? Ano pong gantimpala? Malaking tip! Malaking tip, Lando. Kaya siguraduhin mong masarapan lahat ng lulutuin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo naman po. Ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi nila malilimutan na ang lasa ng lulutuin ko. Yan ang gusto kong marinig. Kalas, bantayan mong maigi ang grupong ito. Ibigay nyo sa kanila lahat ng kailangan nila. O sige, alis na ako. Marami pa akong aasikasuhin sa labas. Sige po, Gob. Pagkaalis na pagkaalis ni Gobernador ay bumuga ako ng hangin sa isip ko. Sinabihan ko siyang sinungaling. May kutob ako na kaya baka ayaw niya ng bawang at luya dahil aswang siya at lahat ng mga bisita niya. Lumingon ako kay Kulas na busy sa paghihiwa ng mga sangkap. Nagdesisyon ako na kailangan ko ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Nilapitan ko si Canlas at agad akong nakiusap. Sir Canlas, baka naman ho pwedeng makuha yung bag ko. May mga dala lang kasi akong sikretong sangkap doon. Alam niyo naman, pangalan ko nakataya rito. Gusto ko talagang sumanap ng gusto ang luto para naman matuwa si Gob. Hindi pwede. Baka mamaya lason pala yung ilalagay mo sa pagkain ng mga bisita eh. Lason? Jesus Maria Joseph, sir. Bakit ko naman po sila lalasunin? Eh di nasira ho ang catering business namin kung ganun ang gagawin ko. Mga pinatuyong dahon lang po yun na galing sa bundok at ginagamit kong pampalasa at pampalambot ng karne. Kaya sige na ho, kahit yung bag ko lang. Kung ano ang nandyan na, yun lang ang gagamitin mo. Huwag na kayo makulit, Manlando. O sige, ganito na lang, sir. Para sa security nyo. Kapag nakuha na ang bag, itataktak ko sa harapan ninyo ang mga sangkap. Kahit natikman ko pa ito sa harap mo bago ko ihalo sa pagkain. Mapapatunayan kong simple at ligtas yun. Wala kayong dapat na ikatakot. O sige. Pero babantayan kita ha. Isang maling galaw mo lang, hindi ka na makakalabas ng kusinang ito ng buhay. Maliwanag ba? Oo sir, maliwanag. Salamat po. O sige na, kumilos na kayo dyan at kukunin ko ang mga gamit mo. Umalis si Canlas para kunin ang bag. Pagtalikod niya, mabilis kong pinunasan ang malamig na pawis sa noo ko. Lumingon ako kay Kulas
na nakatingin sa akin ng may pagtataka. Binitiwan niya ang hinihiwang gulay at lumapit sa akin. Bakit po kayo pinagpapawisan, Manlando? May problema po ba? Wala naman. Pero ano kasi, Kulas, makinig ka sa akin. May masama akong kutob sa lugar na to. Pero huwag kang maingay ha. Kagabi, may nakita ko. Isang aswang. Ano po? May nakita kang isang... Mabilis kong tinakpan ang bibig ng bata. Dahil kasi sa gulat, ay hindi niya napigilan ang sarili na magsalita ng malakas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lumuwa sa takot habang nakatingin sa akin. Huwag ka nga sabing maingay eh. Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Kapag nalaman nilang alam na natin ang sikreto nila, hindi na nila tayo palalabasin dito ng buhay. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko sa bibig niya. Habol niya ang kanyang hininga. Tila kinapos ng hangin dahil sa nerbiyos sa narinig kanina. Sigurado po ba kayo, Manglando, sa nakita nyo? Baka naman po namamalikmata lang po kayo. Sana nga namamalikmata lang ako, Kulas. Pero alam mo bang hindi baka o tupa ang mga karning nariyan? Ano po yan? Camel? Sira ulo. Walang camel dito sa Pilipinas. Pero Kulas, huwag ka mabibigla ah. Karne yan ng tao. Ha? Grabe naman yun. Imposible naman po yung mga sinasabi nyo, Manglando. Siguro may sakit na po kayo, no? Kung ano-ano na pong sinasabi nyo eh. Wala akong sakit. Nakita ko yung piraso ng karne kanina. May tattoo pa sa balat. Tao ang iluluto nating Kulas. Tao. Diyos ko po. Ayoko na po. Gusto ko na pong umuwi. Kung aswang nandito, tumakas na po tayo. Hindi tayo makakatakas. Kita mo naman ang mga bantay, di ba? Paano tayong lulusot sa mga yon? Ang kailangan natin, isang magandang plano para pahinain ang mga aswang na yan. Yun lang ang tanging paraan para makaligtas tayo dito. Pahinain ng mga aswang? Paano naman po natin magagawa yun? Hindi ko na siya nasagot. Narinig ko kasi ang biglang pagbukas muli ng pinto. Agad kong sinenyasan si Kulas na bumalik na sa kanyang pwesto. Agad naman sumunod ang bata. Bumalik na si Kanlas. Hawak ang aking bag. Tila nagulat din ang lalaki nang makita niya ang mabilis na paglalakad ni Kulas pabalik sa may counter kung saan sila naghihiwa ng mga gulay. Ano nangyayari dito ha? Bakit parang nakakita ng multo ang batang yan? Namumutla ang mukha niya. Wala ho, sir. Nahilo daw po siya. Kaya yun, lumapit siya sa akin. Siguro, nahiya o natakot po sa inyo. Ganun ba? Paano yan? Makakapagtrabaho pa ba siya na maayos kung nahihilo pala? Magiging okay din po siya maya-maya lang. Ako na hong bahala. Mabuti naman kung ganun. Heto na ang bag mo. Siguraduhin mong walang laso niyan ha? Saka bilisan nyo. Parating na daw ang mga bisita ni Gob. Mabilis kong inabot ang bag ko. Agad ko itong binuksan at inilabas ang garapon na may lamang itim na pulbos. Kinuha ko ang mga karne at ibang mga sahog na nakahanda na. Isinalang ko na rin sa talyase. Ngunit bago ko budburan ng itim na pulbos ang pagkain, kumurot muna ako ng kaunti at saka ko yun isinubo. Ang itim na pulbos na yun ay totoong gawa sa pinulbos na baging ng balete, tukang sasa at dinurog na bawang na itim. Dahan-dahan kong nilunok ang pulbos sa harap ng pulis. Mapait ito na medyo maanghang. Hindi ito nakakalason sa tao. Pero para sa mga aswang, kapag nakakain sila ng pagkaing may halo nito, tsak na manghihina sila pansamantala. Ayan sir ha. Tikman nyo rin kung gusto nyo. Pampalakas din ang katawan yan. Huwag na, sige na. Ituloy mo na ang pagluluto. Basta siguraduhin mo lang sa akin na hindi ka nagsisinungaling ha.
kundi mananagot kan talaga. Pagkasabi nun, ay humarap na ako sa talyase. Nagsimula nang uminit ang mantika. Inihulog ko na ang mga karne at sinimulang isang kutsa kasama nung itim na pulbos. Maya-maya pa, pumasok muli si Gob. Kasunod niya ang ilang panauhin na nakasuot ng mamahaling barong at gown. Mukha silang mga kagalang-galang na tao. Maaaring mga politiko din yun o kaya naman ay mayayamang tao. Pero ang kanilang mga mata ay hindi normal. Masyadong malaki yung itim ng kanilang mga mata na bahagya pang tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Aba, ayos ah. Amoy masarap na rito. Salamat po, Gob. Oo nga pala. Mga kasama, siya ang chef cook natin. Rekomendado siya ng mga kaibigan natin. Kaya hindi tayo mapapahiya dyan. Siya si Lando, ang official head chef ng Ann Catering Services. Tumango ng bagya ang mga kasama ni Gobernador at sa kanilang mga mata nakita ko ang labis na tuwa at pananabik. Ang isa sa kanila ay kilalang artista at ang isa naman ay isang mayamang negosyante na madalas kong makita sa mga pahayagan. Nagpalitan sila ng magagandang komento tungkol sa Ann's Catering. Nalaman ko na naging kliyente na rin pala namin sila. Matagal na daw nilang alam ang kalidad ng serbisyo namin. Maya-maya ay lumapit si Gob sa niluluto ko. Sandali lang. Bakit ganyan ang kulay ng salsa? Abay parang kulay itim. Ganyan po talaga yan, Gob. Yan po ang pinaka-espesyal na putahe na iluluto at ihahanda ko sa piging mamayang gabi. Sigurado ka bang masarap yan? Baka naman mapahiya ako sa mga bisita ko. Nako, Gob. Hindi po kayo mapapahiya. Pwede ko bang tikman? Hindi po pwede ay ano ho kasi. Hindi pa po masyadong luto. Biro lang naman, Lando. Masyado ka naman kabado. Pero mukhang masarap talaga. Mabuti pa eh. Yan na lang ang ialay namin sa Reyna. Ano ho? Alay po sa Reyna? Oo. Yan na lang ang iaalay sa Reyna. Nakokoronahan namin ngayong gabi. Ah, kung ganun ho. Kung alay niyo po pala ito, hindi niyo kakainin. Abay sayang naman po ang timpla. Kung di niyo po matitikmang lahat, pinasarap ko pa naman ito ng gusto. Kakainin din namin yan siyempre. Pero yung hihirangin naming Reyna, siya ang unang titikim niyan. Bago kami pwedeng sumalo. O siya, sige na. Papabayaan ko na kayo dyan, ha? Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang dito sa tauhan ko si Canlas. Susunod yan sa inyo. Susunod? Piling boss pa nga yan eh. Paano susunod? Habang sabay-sabay kaming napalingon nang biglang sumingit sa usapan si Kulas. Nagulat ako sa sinabi niya. Bigla tuloy akong napalingon kay Canlas at nakita kong dumilim ang mukha niya. Tila hindi nagustuhan ang sinambit na yun ng bata. Di naman umimik si Gob. Ilang sandali pa ay lumakad na rin sila palabas ng pintuan. Agad na lumapit si Canlas kay Kulas. Doon ako na alerto ng konti. Binitiwan ko ang sandok at hinawakan ko ang isang kutsilyo. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang batang alaga ko. Sa susunod, bata, huwag kang ganun makipag-usap kay Gob, ha? Matuto ka ng mabuting asal. Naiintindihan mo ba? Opo, pasensya na po, Sir Canlas, sa nasabi ko. Mabuti pa. Sumama ka sa akin. Teka, sandali lang. Saan niyo dadalhin ng bata? Pagpapahingayin ko lang. Mukhang di niya kaya magtrabaho eh. Kawawa naman. Teka lang naman. Huwag niyo siyang ilayo sa akin. Hindi ko siya sasaktan. Huwag ka mag-alala. Sige na, ituloy niyo na ang trabaho ninyo. Wala akong nagawa. Sa pilitang iginiya ni Canlas, si Kulas palabas ng kusina. Lumingon sa akin ng bata. Ang kanyang mga mata
ay parang nakikiusap. Puno ng takot na hindi ko kayang burahin dahil alam kong mas mapapahamak ang marami kung lalaban ako. Paglabas nila, namayani ang katahimikan sa loob ng kusina. Makalipas ang ilang minuto, hindi na bumalik si Kanlas. Hanggang sa matapos ko na ang lahat ng mga putahe. Habang nagpapahinga kami sa loob ng mga kasama ko, pumasok ang mga serbidora ni Gobernador. Wala silang imik. Para silang mga robot na kinuha ang mga handa hanggang sa bumalik si Kanlas kasama ang mga tauhan niya. Pinapatawag na kayo ni Gob. Bakit daw? Dadalo daw kayo sa piging. Ano ka mo? At bakit? Hindi ko alam. Basta sumunod na lang kayo. Tara na. Wala kaming nagawa. Nakapalibot sa amin ang mga tauhan ni Kanlas. Naglakad kami papunta sa maluwag na bakuran ng mansyon. Pero laking gulat ko. Nang makarating kami doon, inaasahan ko kasi ang isang marangyang selebrasyon. Yung may mga makukulay na ilaw o mga bonggang dekorasyon. Kasi sabi nga, fiesta. Pero malayo ito sa mga engranding fiesta na nakasanayan ko. Mas engrande pa nga yung papiesta sa mga mahihirap na baryo. May mga mahahabang mesa na nakahanay at doon nakaupo ang mga mayayamang bisita. Walang magarbong palamuti sa lugar. Walang masayang tugtugan. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay yung bagay na nasa pinakagitna ng bulwagan. May bungo doon ng tao na nakatusok sa dulo ng kawayan. Sa tabi nito, may isang malaking kandila na itim na nakasindi. Anong klaseng piyesta ba ito? Bakit may bungo dyan, Kanlas? Anong klaseng kalokohan to? Ang nakikita nyo ay ang pista ng pagpuputo ng korona sa bagong reyna ng mga aswang. Ano sabi mo? Nagbibiro ka ba? Pilit akong tumawa, pero ang totoo ay gusto ko lang alisin ang takot na unti-unti nang nabubuhay sa mga kasamaan ko. Lalo pa at nakita ko silang tila na-eestatwa sa takot. Ang iba naman ay napahawak sa braso ng isa't isa nang marinig ang sinambit ng pulis. Pero si Kanlas, nanatiling seryoso ang kanyang muka, ni hindi siya kumukurap. Sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng laway para magbiro, ha? Saka wag ka na magkunwari. Alam kong alam mo kung ano ang sinasabi ko. Paano mong nalaman? Alam ko kung ano ka. Pagdating mo pa lang dito sa isla, alam kong hindi ka karaniwang kusinero lang. Ramdam kita, Manlando. Isa kang albularyo o isang antingero. Tama ba ako? Kung alam mo na, bakit hinayaan mo pa ako na maging kusinero? Sandaan na ito. Dahil kailangan mangyari ang mangyayari. Pero huwag kayong maingay kung ayaw ninyong mapadali ang oras ninyo. Anong mapadali? Bawal kayong mag-ingay lalo na mamaya kapag lumabas na ang reyna. Kung hindi, ay papatayin nila kayo. Tignan mo sila, Manlando. Ang lahat ng nakikita mo sa piging na ito, lahat sila mga aswang. Lahat sila ay kampo ng kadiliman na taon-taon kong magdaos ng pista sa islang ito. Natigilan ako. Ramdam ko agad ang pagtaas ng aking mga balahibo. Ang mga kasama ko, nagsimula na silang umiyak ng tahimik. Tinignan ko ang mga bisita. Kung titignan, ay para lang talaga silang mga karaniwang tao. Ang pistang ito ay hindi pista ng pasasalamat na gaya doon sa labas. Pista ito para magpalakas sila ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao. Sandali. Huwag mong sabihin. Oo, Manlando. Tama ang iniisip mo. Hindi lang yung mga niluluto niyong mga karne ang handa sa piging na ito. Pati kayo.
Kayo ang special menu nila ngayong gabi. Dahan-dahang napaatras ang mga kasama ko, pero agad silang hinarang ng mga kasama ni Kanlas. Marami sa kanila ang napaluhod na lang sa damuhan at ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa kanilang ulo habang umiiyak. Merong sumubok na sumigaw, pero isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka mula sa isang gwardiya, dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Nalungkot ako at naawa sa kanila, lalo na't alam kong ang gusto lang naman nila ay ang kumita ng marangal na pera. Ilang sandali pa ay hinarap ako ni Kanlas. Kung gusto niyong maligtas at mabuhay, magpasakop kayo sa kanila. Paglingkuran niyo si Gob habang buhay. Pero kung tatanggi kayo, gagawin kayong pagkain ng mga aswang na yan. Bakit mo sinasabi sa akin to? Hindi ba't ikaw rin ay isang aswang? Kasama ka sa mga hayop na yan. Oo, isa nga ako sa kanila. Sinasabi ko na nga ba? Sikulas, anong ginawa mo sa bata, hayop ka? Ang bata? Masyado matabil ang dila ng batang yun eh. Kaya pinatahimik ko na. Tinanggalan ko na ng dila. Para akong binuhusan ng nagyeyelong tubig sa narinig ko. Nangilabot ako ng gusto. Hindi ko akalain na may mas isasama pa pala ang mga hayop na ito. Naisip ko, Sikulas, yung batang yun na kahit pagod na sa pagluluto at pagtulong sa akin, nakukuha pa rin ngumiti. Yung batang walang ibang ginawa kundi ang sumunod at maniwala na ligtas siya kapag kasama ako. Tapos ngayon, sinabi ng demonyong nasa harap ko na pinatahimik niya na ang bata at tinanggalan pa ng dila. Kumulo ang dugo ko. Hindi na takot ang naramdaman ko, kundi matinding galit at puot. Hayop kang animal ka! Pati bata, pinatulan mo! Sa sobrang galit, sinubukan kong dambayin si Kanlas, pero bigla akong natigilan nang tutukan niya ako ng baril. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita sa malapit na mesa. Ang ilan sa kanila ay napatayo na at ang mga mata ay nakatingin sa amin. Papatayin kita, Kanlas. Papatayin kita, sinusumpa ko yan. Wala kayong awa sa bata. Walang kamalay-malay ang batang yun. Tumahimik ka! Gusto mo ba sumunod na kagad sa kanya? Gusto mo ba dito pa lang ay bunutin ko na rin ang dila mo? Gawin mo! Gawin mo na ngayon din! Dahil oras na magkaroon ako ng pagkakataon, papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat, itagamo yan sa bato. Ako mismo maghatid sa inyo sa impyerno. Manahimik ka! Mga kasama, sige, itali na mga yan. Siguraduhin ninyong maigpit ha. Kundi, kayo mananagot sa akin. Wala akong nagawa nang isa-isang itali ang kanilang mga kamay at paa. Hindi pa sila nakontento, kumuha pa sila ng basahan at binusulan ang kanilang mga bibig. Hoy, bitiwan niyo sila. Huwag niyong gawin yan sa mga kasama ko. Tama na! Sinubukan akong hawakan ng isa sa mga tauhan niya, pero agad ding bumitaw nang maramdaman niya ang matindi